na po tayo, mga mahal na kapatid. Manaming Diyos, marami pong salamat, Ama. Nasapit namin muli ang banal na sandaling ito ng aming pagsamba. Salamat po. Lagi ka namin nadarama sa aming mga puso. Ang iyong banal na espiritu, laging sinusugo mo sa aming pagtitipon. Wala man kami sa loob ng gusaling sambahan. Ngunit lagi mong pinatutunayan na sa amin, Ama. Kasama ka namin, di lamang sa aming buhay. Higit sa lahat sa aming mga pagsamba, ikaw ang lagi naming nakakapili sa pamamagitan ng iyong banal na espiritu na nagbibigay sa amin ng lakas at kaaniwan. Palibasa ay nababasin mong kailangan ka namin. Lalo mong pinatunayan sa amin. Di mo kami iniwan sa aming buhay. Salamat ng marami sa iyong mga pagbibigay ng pagkakataon sa amin sa kabila ng aming mga pagkukulang at mga pagkakamali. Pinananatili mo pa rin sa aming puso ang iyong mga aral, ang pagpapahalaga sa paglilingkod sa iyo. Hinahanap ang ganitong mga pagsamba. Higit sa lahat, sa bawat pagsamba namin, ay naririto ka sa aming kalagitnaan. Binubusog mong aming mga puso at kaluluwa sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan at ng iyong mga salita. Mga salita mong itinuro ng iyong sugo at ng kapatid na Eranio Manalo na laging sinasariwa namin sa ganitong mga pagsamba. Patuloy mo sanang tulungan kami makapapalaging matatag sa paghahawak sa mga aral na kanilang itinuro sa amin. Panginoong Yesus, salamat ng marami sa iyo. Hindi mo kami pinababayaan sa aming buhay. Sa panahong kasalukuyan, napakahirap, mabigat ang mga pagsubok. Salamat, Panginoong Yesus. Nariyan ka na laging nagbibigay sa amin ng lakas. Pinaalalayan mo kami. Pinangungunahan mo kami sa paglalakbay. Kaya hanggang ngayon narito kami. Nakapamamalagi kami sa paglilingkod. Nagpapatuloy sa paglalakbay. Na ang paningin ay laging nasa mga pangako mo. Ang buhay na hantong sa lahat. Pamagitan mo kami sa Ama. Paawa ka, Panginoong Yesus. Tulungan mo po kaming maging tapasin sa aming pagsamba. Amang banal, mamalagi kaming nakaugnay sa diwat layunin ng pagsusugo mo sa mga huling araw. Mamalagi po kami sa dakilang karapatan sa iyong pangakong kaligtasan. Magalang po namin hinihiling ang lahat sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus-Kristo. Amen. Mga mahal na kapatid,
Mahirap po ang maglakbay ngayon sa mabigat ang mga dalahin sa buhay. Sagana ang mga panganib at kapahamak. Naganap ang mga digmaan sa iba't ibang panig ng mundo. Paminsana ang mga kalamidad at mga salot ng karamdaman. Malubha ang pandaigdig na krisis sa ekonomiya at pantao o yung tinatawag humanitarian crisis. Walang dako sa daigdig na masasabi natin ang tao'y magiging ligtas at payapa. Ang maraming tao sa sanlibutan ay nabubuhay sa takot at pagkakita. Nag-aalala sila kung ano na ang mangyayari sa buhay nila at kung ano na ang magiging kinabukasan ng kanilang mga anak o ng mga kabataan. Bilang mga tao ng Diyos sa mga huling araw, ay hindi po tayo dapat magkaganito. Tayo dapat matulad sa mga tao ng sanlibutan na labis na nababahala kung paano tayo makatatawid sa buhay sa kalagayan ito ng mundo. Sapagkat meron tayong Diyos. Laging nakahandang tumulong at umalalay sa atin. Ang kailangan lamang po ay maakit natin ang Diyos sa ating panig. O lagi natin makasama ang Diyos sa ating buhay. Bakit? Ano po ang katangian ng mga taong ang Diyos ay nasa kanilang panig? Roma 8:31 at patuloy ang sabi ng Biblia, ano pa ang masasabi natin tungkol dito? Kung ang Diyos ay panig sa atin, kasama natin, sino ang makakalaban sa atin? Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kaguluhan kaya? Eh, ngayon, napakaraming kaguluhan. Pangunahin, mga digmaan. Diba? Ang kapigatian, marami tayong yan ngayon. Pag-uusig, pagkagutom, kahirapan, o yung ba, malubha ang kahirapan ngayon, lalo na nga. Dahil sa idinulot ng mga digmaan, lalo sa Middle East. Mahal ang mga produkto ng langis. Napakamahal. Mga gasolina, LPG. Tumoble sa taas ng halaga. Panganib o kamatayan. Ano sagot ng lingkod ng Diyos? Hindi! Hindi makapaghihiwalay sa atin. Ano man ang mga nangyayari sa mundo? Ano man ang kalagayan ng daigdig? Sa lahat ng mga ito, tayo'y lalong higit pag magtatagumpay sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. Makaswid, mga kapatid, kung ang Diyos po ay nasa panig natin o kasama natin sa ating buhay, nasisiyak natin tayo'y magtatagumpay sa lahat ng bagay na magsisilbing panganib at pipinsala sa atin. Eh sino po ang sinutukoy dito ng Biblia? Na mga taong ang Diyos ay nasa panig nila. Kasama ba tayo riyan? Pag binasa po natin ang talatang 30 sa itaas, sabi ng Biblia, ang mga pinili niya na noon pang una ay kanyang sinawag. Ang mga sinutukoy dito, mga sinawag, ay kanya rin pinawalang sala. Pinawalang sala ng mahalagang dugo ni Kristo. Sino ba yung pinawalang sala o binili ng dugo ni Kristo, mga kapatid? Kayo sumagot. Sa Gawa 20:28. Di ba ang Iglesia ni Kristo? Para lalo nating masiyak, sa naroon ang mga pinawag ng Diyos. Sa Colossus 3:15, nasa isang katawan. Ang katawan ay ang Iglesia na si Kristo ang ulo. Colossus 1:18. Alalaong bagay ang Iglesia ni Kristo. Roma 16:16. Makaswin, mga kapatid. Ang tunay na relihiyon at sa panig ng Diyos ay ang Iglesia ni Kristo.
Sila ang mga taong binabanggit na siyak na magtatagumpay sa lahat ng bagay, sa lahat ng maaaring puminsala o makasira ng ating pag-asa. Bakit po tiyak na sila ay magtatagumpay? Sa anumang bagay na pipinsala sa kanya. Ano ba ang nakahandang gawin ng Diyos sa mga taong nasa panig niya? Sa Job, sa 5, 19 hanggang 24, ang sabi ng Biblia, sa tuwi-tuwi na, paningin niya'y nasa iyo upang ikaw ay ingatan. Laging handang sumaklon. Ano ibig sabihin, mga kapatid? Ang Diyos ay laging nakabantay sa atin upang ingatan at saklolohan. Ang Diyos ang nag-iingat. Ano mangyayari sa ating kapahamakan? Meron ba? Wala. Sinong maaaring magtagumpay sa Diyos? Walang sino mang makatatayo sa harap ng Diyos. Kahit ang digmaan ay sumiklab sa ating isna, ating harapan, ay hindi tayo maano. Paano mahayag ang pag-iingat at saklolo sa atin ng Diyos? Paano sa panahon ngayon na matinding krisis sa ekonomiya? Ang sabi ng Biblia, sa panahon ng tagutom, di kanya pababayaan. Sipin nyo yan, mga kapatid. Pagkaguluman ng mundo, dahil sa kagutom, dahil sa kahirapan, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Napakarami ng pangyayari sa sala ng kasaysayan ng Biblia kung paano tinatawid ng Diyos ang mga tao sa panahon ng mga tagutom. Nasasandaan nyo si Elias na Tismita, propetang si Elias. Di ba nagkaroon ng tagutom noon sa panahon nila? Ilang taon? Pagkahabang panahon. Pero pinabayaan ba siya ng hindi? Paano tinupad ng Diyos ang pangako niya? Pamamagitan ng uwak, padala siya ng pagkain. Ginamit niya yung babae na bado para siya bigyan ng pagkain. Isa lamang yan sa maraming mga pangyayari sa buhay ng maraming mga tao ng Diyos. Mga tao ay nagugutom sa nagugutom, namamatay sa gutom. Pero binubuhay niya ang kanyang mga anak. Ano pa sabi ng Biblia? Kung sa digmaan ay hindi kanya iiwan. Yun ang sinasabi sa ating kanina. Kahit sumiklab ang digmaan sa ating harapan, paano ka mapapahamak? Hindi ka pababayaan ng Diyos, hindi kanya iiwan. Kaguluhan at tagutom, iyo lamang tatawanan. Kaya, paano tayo makapamumuhay? Kahit sa gitna ng digmaan, kalamidad at salot, o anumang mabigat na krisis na pandaigdig. Paano po kung may bansa at panganib sa ating buhay? Mula sa mga taong animoy bababangis na hayop. Gumagawa ng mga krimen. Mga karumal-dumal na krimen. Makarami mga taong ganyan sa ating panahon. Sabi ng Biblia, di ka matatakot sa kapahamakan. Mababangis na hayop, hindi mo makatatakutan. Mga taong animoy mga mababangis na hayop. Magiging ligtas ang iyong tahanan. Paano ang ikinabubuhay? Gaya ng trabaho o negosyo. Ang sabi ng Biblia, ang iyong mga kawan ay hindi mababawasan. Ito'y sumasagisag sa anumang pinagkukunan ng ikabubuhay. Nagtatrabaho ka man sa isang kumpanya o pabrika, kaya may negosyo ka, o mayroon kang bakahan, mabuyan, o manukan. Tiyak na uunlad at lalang sapagkat ang Diyos mo nakasubay. Ang Diyos ang magpapala. Kaya sama si Apostol Pablo. Pagtatagumpayan natin ang lahat ng bagay sapagkat ang Diyos ay nasa ating panig. Mabubuhay tayo sa ilalim ng pangangalaga at pagkukumpong. Ano po ang higit sa lahat? Ang nabubukod na katangian ng mga iglesia ni Kristo
nakakampi ng Diyos. Sa Gawa 2:28, sabi ng Biblia, itinuro mo sa akin ang mga landas patungo sa buhay. Dahil ikaw ang kasama ko, ako'y mapupuno ng kagalakan. Wala nang hihigit pa sa biyayang ito sa buhay ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo na ang Diyos ay kasama nila. Tayo ay makapananahan sa kaharian at sa masahe ng banwal natin at pamilya. Napakapalad natin mga kapatid. Mapupuno tayo ng kagalakan. Kahit sa ating abang kalagayan ngayon, mga kapatid. Ang buhay natin ay basbas ng kalumbayan, di ba? Kasi nga, limitado ng ating pakikipagkapwa-tao dahil sa pag-uusig sa atin ng maraming mga kapatid natin, dati natin kasama-sama sa mga paglilingkod sa Diyos, sa mga pagtupad, lalo na sa mga pagsamba. Sila yung mismo ang umuusig sa atin. Isinuring nila tayong mga kaaway. Mga bansa sa ating buhay, sa iba. Kaya nga, may mga kasama tayong mga nagtatago pa rin hanggang ngayon. At hanggang ngayon, may nagtitiis na tayong mga kasama na sa bilangguan, bunga ng mga fabricated cases. Pero sa kabila ng sabi ng lingkod ng Diyos, ako'y mapupuno ng kagalakan. Ibinigay sa atin ng Diyos ang kasiyahan ng tinatawag na contentment. Saan man tayo naroon, masaya tayo. Nagpapatuloy sa paninindigan, sa paglilingkod sa Diyos. Sabi nga ni Apostol Pablo, natutunan kong masiyahan sa anumang kalagayan ng ginawa ng Diyos sa buhay natin yan. Ang tanong, lahat ba ng kaanib sa Iglesia ni Cristo kasama na magsasamasa ng ganitong mga biyaya kapag nasa panig nila ang Diyos? Lahat ba ng kaanib sa Iglesia ni Cristo nasa panig ng Diyos? Sapat ba na maging kaanib lamang sa Iglesia ni Cristo? Sinong Iglesia ni Cristo po ang tinitiyak ng Biblia na sa panig ng Diyos at mabubuhay sa ilalim ng kanyang pangangalaga? Sa unang Juan 2:5, ang sabi ng Biblia, ang sino ang sumusunod sa kanyang mga salita, totoong naganap sa kanya ang pag-ibig ng Diyos. Yun ang pag-ibig ng Diyos, yung mga biyaya kaninang inilaan sa atin isa-isa, kung paano iingatan tayo, kung paano tayong bubuhay ng Diyos sa ilalim ng kanyang pagkukukup at pangangalaga. Protektado tayo ng Diyos dahil kasama natin siya, dahil tayo nasa panig niya. Pero sino yan? Yung sumusunod sa kanyang mga salita, totoong naganap sa kanya ang pag-ibig. Sa ganitong paraan ay nalalaman natin na tayo ay nasa kanya. Hindi po sapat, mga kapatid. Kaanib lamang sa Iglesia ni Cristo, nakatala ang pangalan mo sa Iglesia. Hindi sapat para matamo ang mga biyaya at saklolo ng Diyos. Hindi automatic, mga kapatid, Iglesia ni Cristo ka, kasama mo ang Diyos o nasa panig ka ng Diyos. Ano kailangan? Iglesia ni Cristo na sumusunod sa lahat ng mga kautusan ng Diyos. Paano ka sasamahan ng Diyos? Paano ka kakampihan ng Diyos kung lumalaban ka sa Kanya? Hindi po ako lumalaban. Bakit ka lumalaban sa Kanyang kalooban? Ba't hindi mo sinusunod ang Kanyang mga kautusan? Pero sa mga masunurin, sa mga kautusan ng Diyos, tinitiyak po sa atin na nagaganap sa atin ang pag-ibig. Hindi tayo pamamayaan. Ano ang pakinabang ng pagiging masunurin sa mga kautusan ng Diyos? Unang Juan 3:22.
Ang sabi ng Biblia, anuman ang ating hingin ay ating tatanggapin mula sa Kanya. Bakit? Sapagkat sinusunod natin ang Kanyang mga utos at ginagawa natin ang mga bagay na nakalulugod sa Kanya paligid. Sa inyo, mga kapatid, anuman ang ating hingin, panalangin, itatanggapin natin sa Diyos. Kailan? Kung sinusunod natin ang Kanyang mga utos. Kaya yung hindi sumusunod, nanalangin sa manaika sila. Ay hindi tatanggapin nila ang panalangin nila sa Diyos. Ano man yung hinihingi nila sa kanilang panalangin? Mga kapatid, napakahalaga nito lalo na sa ating panahon na ang mundi binabalot ng malalagim na mga pangyayari. Ang sabi nga kanina sa unahan, malalakas na mga kalamidad, digmaan, mga salot, at iba't ibang kaguluhan. Ang mga tao, kung kani-kanino tumatawag para humingi ng saklolo, tayo. Mga tao ng Diyos. Sa Diyos tayo tumatawag. Sa Kanya tayo nananalangin. Pero ang pabigat, sa mga sandali ng ating buhay na tayo nasuog sa gipit na kalagayan, kapag tayo tumawag at nanalangin sa Diyos, pero hindi niya tayo dinirinig, ayaw niyang sagutin ang ating mga panalangin. Bakit? Hindi ka sumusunod sa utos ng Diyos. Pero sa panig ng mga lingkod ng Diyos na naninindigan sa katwiran, sa panig natin nagsisikap na sumunod sa mga kalooban ng Diyos, sa panahon ng pangangailangan, sa panahon ng kagipitan, hindi tayo bibiguin ng Diyos. Sasagutin niya ang ating mga panalangin. Ang mga pangarap ng mga kabataan na kanilang ipinagpapanasa ay tiyak na bibigyan ng Diyos ng katuparan sapagkat ang sabi ng Biblia, anuman ang ating hingin ay ating tatanggapin mula sa Kanya. Ano lamang ang kailangan? Maging masunurin tayo sa lahat ng mga kautusan ng Diyos at lagi nating ginagawa mga bagay na nagbibigay ng Diyos. Kaya paano makakaanib sa Iglesia ni Cristo na nabubuhay sa kasamaan, pumapatay ng kapwa, tiwali ang hanap buhay, o nasasampot sa korupsyon, mandaraya at sinungaling, nagsusugal, may itinatagong bisyo. Wala sila sa uning sumusunod, kaya hindi sila sa panig ng Diyos, kaya hindi rin nila matatamo ang biyayang dulot ng pagiging Iglesia ni Cristo. Sa halip, anong tiyak na mararanasan ng mga tao ayaw makinig at sumunod sa Diyos kahit makabilang sa bayan ng Diyos. Sa Kawikaan, 1:25 hanggang 28, ang sabi mismo ng Diyos, dahil ang lahat kong payo ay winalan ninyong saysay, ayaw ninyong tanggapin ang aking saway. Ikasabulo, ako naman ay tatawa sa inyong kapahamakan. Tatawanan ka lang ng Diyos. Pag dumating sa iyong buhay ang indulto, ako'y manunuya kapag ang takot sa inyo ay dumating. Ang tao ngayon ay nababalot ng takot dahil sa mga pangyayari. Sabi ng Diyos, manunuya lang ako kapag ang takot sa inyo ay dumating. Kapag ang takot ay dumating sa inyo na parang bagyo at ang inyong kapahamakan ay dumating na parang ipo-ipo. Kapag ang hirap at hapis ay dumating sa inyo. Sa kanyang kalagayan ng sabi, kung magkagayoy tatawag sila sa akin, ngunit hindi ako sasagot. Hahanapin nila akong mabuti, ngunit hindi nila ako matasagot. Ano katumbas? Hindi sila sasakluhan ng Diyos. Lalo na sa panahon ng mga sakuna at mga bagyo o mga pagsubok ng buhay. Paano kung malapit at malakas sila sa ministro? Di ba may mga ganyan mga kapatid, mga may tungkulin? Ay, malapit yan siya sa kay kaganito. Ay, malakas yan siya sa ministro yun. Malakas yan sa tagapangasiwa. Hihiling lang yan sila ng panalangin sa Diyos. Ay, paano nga kung gano'n? Malapit, malakas sa ministro, pagkatapos humiling
sila sa ministro na ipanalangin sila sa Diyos, tatanggapin ba ng Diyos? Dirigin ba ng Diyos? Ano sagot ng Biblia? Sa Jeremias 14:12. Ang sabi ng Diyos kay Jeremias na propeta patungkol sa mga Israelitang nabubuhay sa kasamaan. Si Jeremias kasi ay lalapit sa Diyos eh. Mananalangin sa Diyos. Ipapanalangin niya ang Israel na nabubuhay sa kasamaan. Pero ano sabi ng Diyos kay Jeremias? Huwag mong hilingin sa akin na tulungan ko ang mga taong ito. Kahit na sila'y mag-ayuno, magpanata, magsunog ng mga handog at magdala ng handog ng pagkain butil. Ano yan? Pagsamba. Kahit po sumamba. Hindi ko diringgin ang kanilang panalangin. Paano yung pagsamba nila? Hindi ako malulugod sa kanila. Pasya ng Diyos yan, mga kapatid. Noon pa. May mga ganyan din na yun. Pinagmamalaki. Malapit sila sa ministro. Malakas sila doon sa tagapangasinan. Kaya kahit naman kahit nabubuhay sa kasamaan, may mga sagong bisyo. Makikita mo. Laging kasama ng mga ministro, ng mga may tungkulin. Masigla daw sa pagsamba. Masigla rin sa paggawa ng masama. Pwede ba yun? Hindi. Kahit gamitin mo ang ministro para ipanalangin ka, sabi ng Diyos, hindi ko diringgin. Yung iba'y doon sinasamahan pa ang ministro sa mga pangangasiwa ng pagsamba. Hindi ako malulugod sa kanila. Walang saysay ang mga paglilingkod, mga pagsamba, at mga panalangin ng mga tao ng Diyos na nabubuhay sa kasamaan. Kahit ang panalangin ng propeta, mga sa panahon natin, kahit ang panalangin ng ministro para sa kanila, ay hindi rin sasagutin ng Diyos. Anong galit na pasya ng Diyos sa mga lingkod niyang nabubuhay sa kasamaan? Ang sabi ng Diyos, ginusto nilang lumayo sa akin at walang nakapigil sa kanila. Kaya naman hindi ako nalulugod sa kanila. Hindi ko malilimot ang masasama nilang gawa. Pababayaan ko silang mamatay sa digmaan, sa matinding gutom at sa sakit. Ano ninyo, mga kapatid, ng panahon ng COVID, hindi lang naman mga tao ng sanlibutan ang mga nangamatay. Sa ating mga tao ng Diyos, may pangako ang Diyos, hindi tayo papabayaan, hindi tayo madadamay sa sumpa. Kahit mga matay ang mga tao sa iyong paligid, tumuhayin ka ng Diyos. Di ba? Yan ang pangako ng Diyos. Pero nung panahon ng COVID, marami din mga kapatid na dinadamay. Bakit? Hindi lang mga karaniwang mga kapatid, marami din mga ministro. Di ba nanalangin din sila? Tupad sa kanila ang ginawa ng Diyos sa mga Israelitan. Inuulit namin mga kapatid. Kahit pagkaanib sa Iglesia ni Cristo, kung nabubuhay sa kasamaan, ay tiyak na madadamay sa mga kalamidad, sa mga digmaan, sa tagutom at mga salot ng sakit. Higit sa lahat, ang sabi ng Biblia, paparusahan ko sila dahil sa kanilang mga kasalanan. Kailan ba ang araw ng kaparusahan sa mga taong masama? Kalawang Pedro 3:7. Sa araw ng pag-uuko, lilipulin ng Diyos lahat ng masama. Mga kapatid, alam ng Diyos ang ating mga pinagdaraan, ang mga pagsubok at pag-uusik. Basit niya sa kabila ng ating abang kalagayan ay ipinakikipagbakan nating mabuti ang ating pananampalataya. Nagsisikap na mabuhay ng malinis at matuwid at buong tiyagang itinataguyod ang paglilingkod at pagsamba sa Kanya. Narito
ang Diyos sa ating pagsamba, mga kapatid. Naghihintay ng ating mga panalangin. Ano ang dapat nating hilingin sa Diyos ngayon sa ating pagsamba upang makapamalagi tayong matatag hanggang sa masapit nating matagumpay ang malwalahating buhay sa bayang banal. Hindi lang buhay natin sa araw-araw sa daigdig ang ating matatawid, kundi makararating tayo sa buhay na walang hanggan sa bayang banal. Yun ang ating pangarap. Yun ang ating nilulungkati. Tayo at ang ating buong sambahayan ay magsama-sama sa paninirahan sa piling ng Diyos. Kaya ano ang dapat nating nilingin sa Diyos ngayon sa ating pagsamba? Sa awit 29:11, sabi ng lingkod ng Diyos, ang Panginoon nawa ay magbigay lakas sa kanyang bayan. Paspasan nawa ng Panginoon ang kanyang bayan ng kapayapaan. Sino sa atin ang hindi nangungulila na makabalik sa paglilingkod at pagsamba sa Diyos sa loob ng kapilya? Muling matupad natin ang ating mga tungkulin sa harap ng Diyos. Mahaba-habang panahon na rin ang ating paglalakbay. Nasa ganitong abang kalagayan natin na ang maraming kapatid ay galit sa atin at nasusuklap dahil sa paninindigan natin sa katwiran. Nasadlag tayo sa mga kalumbayan ng buhay dahil sa ating abang kalagayan. Pero nagpapatuloy tayo sa pagsisikap na mabuhay ng isang tunay na lingkod ng Diyos na sumusunod sa kanyang mga kalooban. Hingin natin sa Diyos. Sana ibigyan niya tayo ng lakas upang makapagpatuloy pa tayo sa paglilingkod sa Kanya. Kung minsan, dinadalaw tayo ng panluloko. Minsan pinapasok ang ating isipan ng maraming mga tanong na kung hindi natin babantayan, baka maghatid sa atin sa kawalan ng pagkasawag. Lagi natin hilingin sa Diyos na lagi na tayong bigyan ng lakas para makapagpatuloy sa paglilingkod sa Kanya. Hilingin din natin magunitan niya sana ang Kanyang bayan na bigyan ng kapayapaan, mapayapa ang Iglesia ni Cristo sa mga huling araw. At upang ito ay mangyari, dumating na sana ang araw ng pagsasayos ng lahat ng bagay sa Iglesia at magkari na sana ang katuwiran at katarungan sa Kanyang bayan. Sa gayon, manumbalik ang tunay at angkop ng mga pagsamba sa Diyos. At ang lahat ng karangalan at kapurihan ay sa Kanya lamang maiukot. Higit sa lahat, ang Diyos ay bumalik sa panig ng Kanyang bayan na ang namamahal ay kinakasiyan niya at puspos ng pag-ibig at katwiran tulad ng sugo at ng kapatid na Eranio Manalo. Hilingin natin sa Diyos na tayo makapagtiis pa buong tiyaga na makapaghintay sa katuparan ng Kanyang mga pangako. Basbasan niya tayo ngayon sa ating pagsamba. Muli niya tayo bigyan ng kalakasan. Tumayo kayo mga kapatid at tayo mananalangin. Ama namin Diyos, salamat po ng marami, Ama. Muli mong nagunita kami sa pagsambang ito. Binigyan mo kaming muli ng panibagong lakas at pag-asa. Inaliw mo kami sa pamamagitan ng iyong mga salita at ng iyong kapangyarihan. Salamat po. Muli mong ipinagunita sa amin kung gaano kami kapanan sapagkat meron kaming Diyos na laging nasa aming panig. Na anuman ang nangyayari sa mundo, mananatili kaming panatag at payapa sa aming pamumuhay, lalo na sa paglilingkod sa iyo. Salamat po, Ama,
Salamat sa pagtitiyaga mo. Sino-sino kami. Marami kaming kapintasan. Salamat sa iyong pag-ibig. Salamat sa iyong habag. Narito pa rin kami. Nakapagpapatuloy. Nagsisikap. Sa kabila ng maraming handang. Sa kabila ng mabigat na kalagayan ng buhay. Nagpapatuloy kami. Bilang mga lingkod mo sa mga huling araw. Sinisikap na maitaguyod ang ganitong mga pagsamba. Salamat sa bawat pagsamba namin. Lagi ka namin kasama at binubusog mo kami ng iyong kapangyarihan at ng iyong karunungan. Purihin ka, aming Ama. Sinasamba ka ng aming mga kaluluwa. Nananalangin kaming magkakapatid. Gunitain mo ang bayan mo sa mga huling araw. Ang mahal naming Iglesia ni Cristo na pinaglagyan mo sa amin. Matagal-tagal na panahon na rin kaming nalayo sa iyong kapilya. Nasasabik kami sa mga pagsamba sa loob ng gusaling sambahan. Nasasabik kaming matupad muli ang aming mga tungkulin. Gunitain mo kami ngayon. Tingin ang aming mga panalangin. Maawa ka po, matupad ng iyong pangako. Na muli mong isasaayos ang lahat ng bagay sa Iglesia. Magtayo ka, Ama, ng isang pamamahala na makatwiran at makatarungan na mangunguna sa iyong bayan. Mabalik ang kapayapaan sa iyong bayan. Mabalik ang tunay at angkop na mga pagsamba para sa iyo. Para sa kalwalatian mo, Ama. Maawa ka po, tulungan mo kaming lahat. Matyaga namin hintayin ang araw na yun. Natutuparin mo na ang iyong pangako. Huwag kang papayag, meron pa sa aming maiwalay. Huwag ka pong papayag na merong bumaling sa maling pananampalataya. Masasag kaming mangawag sa mga araw na itinuro ng sugo sa mga huling araw. Masaya kaming makapagtiis araw-araw. Patuloy mong ibasbas sa aming puso ang kasiyahan na sa buhay na payak kay lagi kaming masiyahan. Ang laging maging mahalaga sa buhay namin ay ikaw na makasama namin araw-araw para kami tiyak na makarating sa piling. Panginoong Isus, maawa ka sa amin. Alalahanin mo kami, Panginoong Isus. Pagtsagaan mo na kami. Patuloy mo kaming palakasin. Patuloy mo kaming pagunahan. Tulungan mo po kami. Matatag na makapamalagi sa malinis at matuwid na pamumuhay. Patuloy kaming makapagtagumpay sa lahat ng pain ng Diyos. Ang magunitain mo ang mga may sakit. Saan man naroon ang mga lingkod mo, maawa ka po. Pagalingin mo ang iyong mga anak. Lunasan mo anumang sakit na taglay ng kanilang katawan. Ang kapatid natin sa mga nalalabing panahon ng buhay nila, pagkaloob mo po ang ginhawa. Sa mga kapatid namin nagtitiis hanggang ngayon sa bilangguan, maawa ka po.
tulungan mong dumating ng araw ng kanilang paglaya at makapiling na po nilang muli ang kani-kanyang pamilya. Ama namin Diyos, buong buwag aming pananalig na sa aming pagsamba na ibigay namin sa iyo ang kalwalati ang marapat sa iyong pangalan. Salamat sa iyong basbasang pagpapala sa pangalan ng aming Panginoong Hesus Kristo.